Pabalagbag na inihagis ang mga papeles ng diborsyo sa mukha niya habang naghahalakhakan ng kanyang asawa at ang kabit nito sa sala. Sa loob ng 3 taon, naging alila siya sa sariling pamamahay. Nagtiis sa amoy ng kusina at pangaalipusta habang sila'y nagpapakasarap sa yaman na hindi nila alam ay galing sa kanya. Umalis ka. Wala kang kwenta. Buong yabang na utos ng lalaki. Ngunit sa pagtalikod niya, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tapos na ang pagiging martir. Handa na ba silang panoorin ang pagguho ng kanilang palasyo sa pagbabalik ng tunay na reyna? Pirmahan mo na yan at umalis ka na. Amoy sibuyas ka na naman, nakakasuka. Tingnan mo nga si Stella. Ito ang klaseng babae na nababagay sa isang CEO na katulad ko. Hindi isang katulong na pinarampalang sa altar. Nakatayo lamang si Maribel sa hamba ng pinto ng sala. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang isang tsokolating cake na ginugol niya ng 3 oras upang lutuin at palamutian. Sa ibabaw ng cake ay nakasulat ang maligayang 3 anibersaryo. Ang kanyang mga daliri ay may maliliit na paso mula sa mainit na pugon. Mga marka ng kanyang walang sawang pag-aalaga sa lalaking ngayon ay nakayakap sa bewang ng ibang babae. Bakit mo ba pinagtiyagan ang manang na yan ng 3 taon, babe? Malambing na bulong ng babaeng nagngangalang Stella. Ang mga daliri nito ay naglalaro sa kwelyo ng mamahaling polo ni Carlos. Walang pag-aalinlangang sumagot si Carlos. Ang boses ay puno ng kayabangan at pandidiri. Kabilin-bilinan kasi ng matanda bago mamatay. Kailangan kong pakasalan ang anak ng kaibigan niya para makuha ang buong shares ng kumpanya. Pero ngayon, hawak ko na ang Valdez Corporation. Lumalago na tayo. Wala na siyang silbi sa akin. Pabigat na lang siya sa imahe ko. Parang may isang malamig na kamay na biglang sumakal sa lalamunan ni Maribel. Hindi siya makahinga. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na sabay-sabay na ibinaon sa kanyang dibdib. Nawalan ng pakiramdam ang kanyang mga braso. Tila bumagsak ang kanyang mundo kasabay ng pagdulas ng kahon mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang matamis na cake ay tuluyang nawasak sa malamig na sahig ng sala. Ang masalimuot na icing ay humalo sa alikabok ng marmol. Ito ba ang kabayaran sa 3 taong paglilibing ko sa sarili kong pagkatao para lamang buhay ng pangarap ng lalaking ito? Dahan-dahang lumingon si Carlos sa direksyon niya. Ang mukha ay walang kahit anong bakas ng gulat o awa. Bagkus, pagkadismaya pa ang rumihistro sa mga mata nito nang makita ang kalat sa sahig. Ano ba, Maribel? Gagawa ka na nga lang ng eksena. Magkakalat ka pa sa pamamahay ko. Bulyaw ni Carlos, tila nandidiri sa pagtingin sa mga luha na nagbabadya sa mga mata ng kanyang asawa. Bago pa man makasagot si Maribel, isang matalim na boses ng matandang babae ang pumunit sa tensyon sa silid. Pumasok mula sa pasilyo ang kanyang biyenan na si Doña Carmen. Suot ang mga alahas na mismong si Maribel ang palihim na nagbayad upang matubos mula sa sanglaan. Mabuti naman at narinig mo na ang totoo. Nakataas ang kilay na wika ni Doña Carmen habang naglalakad palapit sa lamesa. Iniurong nito ang mga papeles ng diborsyo palapit kay Maribel. Wala kang dalang yaman nang pumasok ka rito, kaya wala ka ring dadalhin palabas. Nakitira ka na nga, pinakain pa kita. Kung meron ka man lang natitirang hiya at utang na loob sa pamilyang kumupkop sa'yo, pirmahan mo yan nang walang hinihinging kahit na anong pera. Iwan mo kami sa katahimikan. Tahimik. Walang sigaw. Walang pagmamakaawa. Walang paghagulgol. Ang kalungkutan ni Maribel ay lumampas na sa puntong kaya pa itong idaan sa luha. Ang kanyang dibdib ay naghihingalo sa sakit, ngunit ang kanyang isipan ay unti-unting nilalamon ng isang nakapangingilabot na kalinawan. Tiningnan niya ang lalaking minahal niya, ang lalaking ipinagluto niya ng mainit na sabaw nung mga gabing nilalagnat ito, ang lalaking lihim niyang sinuportahan gamit ang kanyang sariling impluwensya
para lamang maiangat ito sa lipunan. Wala siyang nakita kundi isang taong sakim at walang kaluluwa. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa lamesa, hindi pinapansin ang sapatos niya na nakatapak sa wasak na cake. Kinuha niya ang ballpen. Ang dulo ng tinta ay dumula sa papel nang walang kahit anong pag-aatubili. Pinirmahan niya ang kanyang kalayaan. Nang akmang tatalikod na siya, biglang hinawakan ni Doña Carmen ang kanyang braso. Ang mga matutulis na kuko ng matanda ay bumaon sa kanyang balat. Teka lang, hubarin mo yan. Utos ng biyanan. Ang mga mata ay nakatitig sa gintong sing-sing na may diamante sa daliri ni Maribel. Ang sing-sing na yan ay pamana pa ng mga ninuno namin. Hindi bagay sa mga daliri mong magaspang at amoy bawang ang diamante ng pamilya Valdez. Ibigay mo yan kay Stella. Siya ang mas karapat-dapat. Walang emosyong hinubad ni Maribel ang sing-sing. Ang malamig na metal na naging kadena niya sa loob ng 3 taon ay bumagsak sa ibabaw ng mga papeles ng diborsyo. Hindi na siya nag-abala pang kumuha ng maraming gamit. Isang lumang maleta lamang ang kanyang hinila palabas ng silid. Ang bawat gulong ng maleta na kumikis-kis sa sahig ay tila naghuhugas sa lahat ng alaala niya sa bahay na yon. Pagbukas niya ng malaking pinto, bumungad sa kanya ang isang malakas na bagyo. Ang ulan ay bumubuhos ng walang habas. Ang hangin ay nanunuot sa kanyang manipis na damit. Humakbang siya palabas. Ang pinto ng mansyon ng mga Valdez ay sumara sa kanyang likuran. Pumuputol sa huling hibla ng liwanag na nagmumula sa dati niyang buhay. Naglakad siya sa gitna ng madilim na kalsada, basang-basa at nanginginig sa lamig. Sa kalagitnaan ng paglalakad, inangat niya ang kanyang kanang kamay at marahang hinaplos ang pilat mula sa paso. Ang dating simbolo ng kanyang pagmamahal ay naging paalala na lamang ng kanyang katangahan. Sa hindi kalayuan, ang mga ilaw ng isang mahaba at itim na sasakyan ay bumutas sa kadiliman ng gabi. Ang sasakyan ay tahimik na gumagapang sa basang aspalto hanggang sa tumigil ito mismo sa kanyang harapan. Ang makapal na bintana ay unti-unting bumaba. Inilalantad ang isang lalaking may seryoso ngunit mapag-arugang mga mata. Matagal na kitang hinihintay, senyora. Wika ng lalaki mula sa loob. Ang boses nito ay nag-aalok ng isang pamilyar na kanlungan. Ang malamig na ulan ay patuloy na humahampas sa itim na payong na mabilis na binuksan ng lalaking lumabas mula sa sasakyan. Walang pag-aalinlangan. Inalis ni Rafael ang kanyang makapal na suit jacket at ipinatong ito sa nanginginig na mga balikat ni Maribel. Sa loob ng sasakyan, pinalibutan siya ng mainit na hangin at pamilyar na amoy ng kape at katad. Inabutan siya ni Rafael ng isang baso ng umuusok na salabat. Ang mga mata nito ay puno ng paggalang at isang lihim na sakit habang pinagmamasdan ang kalagayan niya. Ang babaeng minsan nang naghari sa mundo ng negosyo, ngunit piniling maging anino dahil sa pag-ibig. Tapos na ang pagpapanggap. Welcome back, Maribel. Malumanay na wika ni Rafael. Ang boses ay tila isang malambot na kumot na yumakap sa kanyang sugatang kaluluwa. Hindi niya tinanong kung bakit siya umiiyak o kung ano ang ginawa ng mga Valdez. Nandoon lamang siya, handang maging sandalan. Bago tuluyang umandar ang sasakyan, kumuha si Rafael ng isang malinis na panyo. Sa halip na punasan ng sarili, maingat niyang pinunasan ang mga patak ng ulan na namuo sa ibabaw ng lumang maleta ni Maribel. Ang simpleng gawaing iyon ay nagdala ng kirot at init sa dibdib ng babae. Ang mga gamit na itinuring na basura ng pamilya Valdez ay tinatrato bilang isang kayamanan sa mga kamay ng lalaking ito. Ang mahabang biyahe ay nagtapos sa pagbukas ng mga matataas na gintong tarangkahan. Ang sasakyan ay dumaan sa isang malawak na hardin bago huminto sa harap ng mansyon ng pamilya De Leon. Nakahilera ang mga kasambahay at tauhan, nakayuko bilang pagbibigay-pugay sa pagbabalik ng tunay na nagmamay-ari ng tahanang iyon. Walang amoy ng piniritong sibuyas
o sigaw ng pamamaliit mula sa isang biyenan, tanging ang tahimik na paggalang na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili upang pagbigyan ng kayabangan ni Carlos. Pumasok siya sa malawak niyang kwarto at tinitigan ang sarili sa malaking salamin. Ang kanyang buhok ay mahaba, walang ayos, at nakatali lamang ng isang murang goma. Muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga mapanlait na salita ni Carlos na palagi nitong isinusumbat sa kanya na siya ay mukhang yaya na hindi siya marunong sumabay sa pag-unlad nito at nakakahiya siyang iharap sa mga business partners. Kinuha niya ang isang matalim na gunting mula sa kanyang tokador. Sa bawat pagputol niya sa kanyang mahabang buhok, kasabay nitong nalaglag ang bigat ng pagiging sunod-sunuran. Ang mga hiblang bumagsak sa sahig ay naging patunay ng pagtatapos ng pagiging martir na ginamit at inabuso ng mga taong wala namang utang na loob. Nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina kinabukasan, isang bagong Maribel ang lumabas. Suot ang isang dumadaloy na pulang damit na yari sa pinakapinong seda. Ang kanyang maikling buhok ay nagbigay diin sa talas ng kanyang panga at lamig ng kanyang mga mata. Nakatayo si Rafael sa tabi ng malaking bintana, tahimik na humanga sa pagbabagong anyo ng babaeng matagal na niyang palihim na pinoprotektahan. Lumapit si Maribel sa kanyang malapad na lamesa at tiningnan ang mga dokumentong inihanda ng kanyang abogado. Rafael, kansilahin mo ang lahat ng sikretong pondo at suporta mula sa Imperio Holdings papunta sa Valdez Corporation. Matigas at pinal na utos niya, ang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Hayaan natin silang lumangoy sa sarili nilang kayabangan hanggang sa malunod sila. Tumango si Rafael, isang banayad na ngiti, nang pagsang-ayon ang gumuhit sa kanyang mga labi habang inaayos ang mga folder. Habang nangyayari ang pagbabagong ito, sa madilim na kwarto ng mga Valdez, ang cellphone ni Carlos na nakapatong sa side table ay patuloy na umiilaw ng paulit-ulit dahil sa mga hindi nasagot na tawag mula sa isang numerong nakapangalan bilang secret partner. Kinaumagahan, nagising si Carlos sa mainit na yakap ni Stella. Inaakalang iyon na ang simula ng kanyang perpektong buhay at tagumpay. Ngunit ang ilusyong iyon ay biglaang nawasak nang magsimulang mag-ingay ang kanyang telepono. Isang nagpapanik na balita mula sa kanyang sekretarya ang nagpabigat sa kanyang paghinga. Ang pinakamalaking proyekto ng kanilang kumpanya na inaasahan nilang magbibigay ng milyon-milyong kita ay sinuspinde ng walang taning na panahon ng kanilang pinakamalaking investor. Ang ingay ng pagtunog ng telepono ay patuloy na bumutas sa katahimikan ng umaga, nagdadala ng babala ng isang paparating na dilubyo. Bumagsak ng may mabigat na puwersa ang makapal na folders sa ibabaw ng babasaging lamesa sa loob ng opisina ni Carlos, nagpadala ng panginginig sa mga kagamitan sa paligid. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit habang dinuduro ang kanyang mga nanginginig na empleyado. Tumanggi ang bangko na palawigin ang kanilang pautang, isang bagay na hindi pa nangyayari sa buong kasaysayan ng kanyang pamumuno. Mga walang kwenta, paano tayo tatanggihan ng bangko? Ako ang nagpalago sa kumpanyang ito. Ako ang pinakamagaling na CEO na nakilala nila. Sigaw ni Carlos, pilit na itinatago ang sariling kawalan ng kakayahan sa likod ng paninisi sa iba. Nakatayo sa isang gilid ang kanyang inang si Doña Carmen, nakalukip-kip at nakataas ang kilay. Imbes na payuhan ng anak, humanap na naman ito ng ibang masisisi. Huwag mong masyadong dibdibin yan, anak. Sadyang naiwan lang talaga ang malas na dala ng babaeng yon sa pamamahay natin. Mabuti na nga at pinalayas na natin ang patay gutom na yon. Baka mas lalo pa tayong minalas. Lumapit si Stella. Hinaplos ang dibdib ni Carlos gamit ang kanyang mga daliring. May bagong linis na mga kuko. Babe, chill. Bakit hindi ka lumapit ng direkta sa Imperio Holdings? Sila ang palaging nagpapasok ng pondo sa'yo, hindi ba? Baka nagkaroon lang ng miscommunication ang mga tauhan nila. Ipakita mo kung sino ang isang Carlos Valdez. Habang nakatalikod si Carlos upang huminga ng malalim at isipin ang mungkahi,
Sandaling umiilaw ang screen ng cellphone ni Stella sa loob ng kanyang mamahaling bag. Palihim at mabilis siyang nag-type ng isang mensahe sa isang hindi kilalang matandang lalaki. Kailangan ko ng cash ngayon din. Para sa bagong Hermes, magkita tayo mamaya. Nang lumingon si Carlos, matamis na nangiti at inosenteng mga mata ang isinalubong ni Stella. Nagdadahilang ka-text lamang ang kanyang peking mayamang ama para humingi sana ng tulong. Mula sa magulo at nagkakagulong opisina ng mga Valdez, tila nasa ibang dimensyon ang kapayapaan sa pinakatuktok na palapag ng gusali ng Imperio Holdings. Nakaupo si Maribel sa kanyang malapad na upuang gawa sa katad. Ang mga mata ay nakapako sa bumabagsak na graph ng pananalapi ng Valdez Corporation. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang binabasa ang kahilingan ni Carlos na magkaroon ng agarang pagpupulong kasama ang sinasabing lihim na tagapagligtas nito. Hindi alam ng lalaki na ang mismong taong tinatapak-tapakan nito kahapon ay ang taong pinagmamakaawaan nito ngayon. Bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. May dalang isang eleganteng tray ng masustansyang tanghalian. Ipinatong niya ito sa gilid ng lamesa ni Maribel. Nang sabay nilang inabot ang isang baso ng tubig, saglit na nagdikit ang kanilang mga daliri. Isang nakakapasong init ang gumapang sa balat ni Maribel. Nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Tiningnan siya ni Rafael. Ang mga mata nito ay nagtataglay ng isang malalim at tahimik na karagatan ng pag-ibig. Huwag mong kalimutang kumain, Maribel. Hindi mo kailangang tapusin ang mundo sa isang araw. Malamig na paalala ni Rafael. Pagkatapos kumain, dala ng 3 taong nakasanayan sa pagiging alila sa bahay ng mga Valdez. Automatikong tumayo si Maribel. Inabot niya ang mga pinagkainan upang iligpit at hugasan. Ngunit bago pa man niya maiangat ang tray, dumapo ang mainit na palad ni Rafael sa kanyang balikat. Marahan siyang pinaupo pabalik sa kanyang silya. Dito, ikaw ang pinagsisilbihan. Seryoso? Ngunit punong-puno ng pag-aarugang wika ng lalaki. Ang mga salitang yon ay tila isang malambot na pambura na unti-unting nag-aalis sa mga sugat ng pangaalipin sa kanyang nakaraan. Bumalik ang diwa ni Maribel sa trabaho. Kinuha niya ang formal na sulat ni Carlos. Kumuha siya ng isang pulang pluma at walang pag-aalinlangang sumulat ng isang maikling tugon na ipapadala pabalik sa opisina nito. Hindi kayo kwalipikado. Nang makarating ang mensaheng iyon kay Carlos noong hapong iyon, tila gumuho ang kanyang natitirang kayabangan. Sa gitna ng desperasyon at takot na mawala ang luho, palihim niyang binuksan ang tagong kahadeyero ng kanyang ama. Kinuha niya ang pinakaiingatang dokumento ng pamilya. Kinagabihan, sa isang madilim at mausok na kwarto na amoy alak at sigarilyo, nakaharap si Carlos sa mga lalaking may malalaking tattoo at mabibigat na alahas. Ipinagpalit niya ang titulo ng kanilang lupang ninuno, kapalit ng isang mabilis, ngunit mapanganib na pautang. Habang idinidiin niya ang dulo ng bolpen sa kontrata ng pagkakautang, isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang kamay habang dahan-dahang inilalagda ang papel. Parang siya mismo ang humahatol sa sarili niyang kapalaran. Unti-unting natuyo sa papel ang nanginginig na pirma ni Carlos. Isang tahimik na selyo ng desisyong hindi na niya mababawi. Habang patuloy na binabasa ni Maribel ang mga ulat sa kanyang silid-aklatan kinabukasan, isang pamilyar na kirot ang sumundot sa kanyang dibdib. Pilit niyang inaalala kung saan niya huling nakita ang isang maliit na pilus na kahon. Binuksan niya ang bawat drawer, hinanap sa bawat sulok ng kanyang maleta, ngunit wala ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina. Isang gintong singsing na may malaking perlas. Nangunot ang kanyang noo nang biglang pumasok sa kanyang isipan ang lumang kahon ng mga alahas na iniwan niya sa itaas ng kabinet sa kwarto nila ni Carlos sa mansyon ng mga Valdez. Sa kabilang banda, sa mismong kwartong iyon, nakatayo si Doña Carmen sa harap ng salamin,
Sinusukat ang mga nakaw na alahas. Hawak nito ang singsing na perlas ni Maribel. Pinapaikot-ikot sa hangin upang makita ang kinang nito. Pumasok si Stella na may hawak na tasa ng kape. Agad na napukaw ang atensyon sa makapal na perlas. Wow, tita. Ang ganda naman yan. Bagong bili. Usisa ni Stella. Ang mga mata ay nagkikislapan sa pag-asang maaambunan ng grasya. Isang mapanghamak na tawa ang pinakawalan ni Doña Carmen. Nakuha ko ito sa mga naiwang gamit ng patay gutom na yon. Sayang naman, kung mabubulok lang doon. Hindi bagay sa mga daliri niyang magaspang at amoy bawang ang ganito kagandang alahas. Ibabenta ko ito mamaya. Kailangan ko ng dagdag na pondo para sa spa at sa paborito kong kasino. Baka sakaling bumalik ang swerte natin. Kinahapunan, napansin ni Rafael ang madilim na aura na bumabalot kay Maribel. Wala itong sinabi, ngunit sa pagiging matalas ng kanyang pakiramdam, palihim siyang nag-imbestiga sa mga naging galaw ng pamilya Valdez sa buong araw. Bago pa man lumubog ang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang tauhan. Ang singsing na hinahanap ng kanyang minamahal ay kasalukuyang nakalatag sa isang mamahaling sanglaan sa Binondo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Rafael. Nagpadala siya ng tauhan na may dalang isang blankong tseke upang bilhin ang singsing sa halagang 3 beses na mas malaki kaysa sa orihinal nitong presyo. Kasabay ng pagkuha sa singsing, inutusan din ni Rafael ang pamunuan ng sanglaan na ilagay ang pangalan ni Doña Carmen sa kanilang itim na listahan. Kalakip ang babalang huwag nang tatanggapin ang sinumang mula sa pamilya Valdez dahil sa pagiging sangkot sa pagbebenta ng mga nakaw na kagamitan. Nang sumapit ang gabi, tahimik na nakaupo si Maribel sa balkonahe, ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Naramdaman niya ang presensya ni Rafael sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumapit ang lalaki at inilapag ang isang maliit na pelus na kahon sa ibabaw ng lamesita sa kanyang harapan. Bumilis ang tibok ng puso ni Maribel. Pagkabukas niya, nakita niya ang perlas na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Minsan, ang mga pinakamahalagang bagay ay kinakailangang protektahan ng mga taong tunay na nakakaunawa sa halaga nito. Malambing na wika ni Rafael. Kinuha nito ang singsing at nang may buong pag-iingat, isinuot iyon sa daliri ni Maribel. Ipikit ni Maribel ang kanyang mga mata, hinayaang tumulo ang isang patak ng luha na matagal na niyang pinipigilan. Ang malamig na metal sa kanyang balat ay tila nagpapahilom sa mga sugat na ginawa ng kasakiman ni Doña Carmen. Ang maliit at simpleng gawaing ito ni Rafael ay nagbigay ng isang napakalalim na kapanatagan sa kanyang naguguluhang mundo. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakikipag-usap ang tagapamahala ng sanglaan sa tauhan ni Rafael. Sa kanilang mahinang pag-uusap, hindi sinasadyang naibunyag na ang matandang si Doña Carmen ay hindi lamang nagbebenta ng nakaw na alahas, kundi lubog din ito sa napakalaking utang dahil sa pagkatalo sa isang iligal na pasugalan. Bandang hating gabi, ang katahimikan ng mansyon ng mga Valdez ay biglaang nawasak. Marahas at magkakasunod na paghampas ang umalingaw-ngaw sa kanilang malaking gate. Sinundan ng mga sigaw at pagmumura mula sa mga lalaking may hawak na tubo at pampalo. Sa loob ng bahay nagising si Carlos mula sa pagkakatulog. Ang puso ay parang sasabog sa kaba nang maalala na hindi na niya mahahanap ang titulo ng bahay na kinuha niya kamakailan. Ang marahas na pagkalampag sa asero na umuuga sa buong pundasyon ng bahay ng mga Valdez. Tuluyang bumigay ang matibay na pintuan ng mga Valdez sa ilalim ng walang habas na pagwasak ng mga lalaking nag-aabang sa labas. Pumasok ang mga ito na tila mga gutom na lobo, pinagahagis ang mga mamahaling florera at winasak ang mga kasangkapan. Sa gitna ng kaguluhan, nanginginig na nakatayo si Carlos, pilit na inuunawa ang sinisigaw ng pinuno ng sindikato. Noon lamang niya natuklasan na ang kanyang inang si Doña Carmen ay hindi lamang nagbebenta ng alahas, kundi nakabaon din sa milyon-milyong utang sa sugal. Humagulgol si Doña Carmen at lumuhod sa harap ng anak. Ngunit imbes na humingi ng tawad,
Muli nitong ginamit ang kanyang nakalalasong dila. Hindi ko ito kasalanan, Carlos. Kasalanan ito ng walang kwenta mong asawa. Simula nang umalis si Maribel, nawalan ng nag-aayos ng pananalapi natin sa bahay. Kung hindi sana siya naging pabigat, hindi ako maghahanap ng pampalipas oras sa kasino. Wala nang magawa si Carlos, kundi humarap sa nag-iisang taong inaakala niyang makapagliligtas sa kanya. Lumapit siya kay Stella, hinawakan ang mga kamay nito nang may matinding pagmamakaawa. Pilit siyang humihingi ng tulong mula sa mayamang pamilya na palaging ipinagmamalaki ng babae. Ngunit umiwas ng tingin si Stella. Nauutal itong nagdahilan na pansamantalang hindi magamit ang mga bank accounts ng kanyang ama dahil sa isang malaking issue sa negosyo sa ibang bansa. Isang malamig na kaba ang unti-unting bumalot kay Carlos, ngunit pinili niyang maniwala sa kasinungalingan ng kanyang kabit. Malayo sa kaguluhang iyon, tahimik na nakatayo sina Maribel at Rafael sa loob ng isang madilim na kwarto sa tuktok ng Imperio Holdings. Pinapanood ang mga ulat na nakalatag sa malaking screen. Ang mga tauhan ni Rafael ay mabilis na nakakuha ng buong pagkatao ni Stella. Walang mayamang pamilya, walang malaking negosyo. Si Stella ay isang huwad na prinsesa na naghahanap lamang ng mayamang lalaking makakapagbayad ng kanyang sariling mga utang. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ni Maribel. Kinuha niya ang isang espesyal na telepono na bumabago ng boses at tinawagan ang numero ni Stella. Sa kabilang linya, halos panawan ng ulirat si Stella nang marinig ang isang malamig at mekanikal na boses na nag-iisa-isa ng lahat ng kanyang mga lihim at utang. Inutusan siya ng misteryosong tumawag na piliting maglabas ng mas maraming pera si Carlos at ibigay ito sa kanya. Kung hindi ay ipapakalat nito sa buong alta sosyedad ang kanyang pekeng pagkatao. Dahil sa matinding takot, agad na bumalik si Stella kay Carlos. Ginamit niya ang kanyang pinakamatamis na tinig at mahigpit itong niyakap. Kinukumbinsi ang lalaki na ibenta na ang mga huling bahagi ng shares nito sa kumpanya upang ilagak sa isang lihim na investment na di umano ay magbabalik ng dobleng pera sa loob ng ilang araw. Sa sobrang desperasyon, pumayag ang nabulag na si Carlos. Nang sumapit ang madaling araw, nakaramdam ng matinding pagkauhaw si Carlos. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo dahil sa pagod at stress. Sa kalagitnaan ng pag-idlip, automatikong bumuka ang kanyang mga labi at nauhaw na binanggit ang pangalan ni Maribel. Umaasang may mag-aabot sa kanya ng isang basong maligamgam na tubig gaya ng nakasanayan niya sa nakalipas na 3 taon. Ngunit walang sumagot. Pagdilat niya, nakita niya si Stella na mahimbing na natutulog, walang pakialam sa kanyang nararamdaman. Isang kakaiba at mabigat na kahungkagan ang biglang dumagan sa kanyang dibdib, isang tahimik na pagsisisi na pilit niyang nilalabanan. Hindi niya napansin na nang muli siyang makatulog, dahan-dahang bumangon si Stella. Palihim na kinukuhanan ng litrato ang mga kumpidensyal na dokumento sa ibabaw ng kanyang lamesa sa tulong ng liwanag ng buwan. Kinabukasan, habang patuloy sa pagguho ang mundo ng mga Valdez, tahimik na naglalakad si Maribel sa malawak na hardin ng mga De Leon. Ang kalangitan ay nagkukulay kahel at ginto, hudyat ng paglubog ng araw. Umihip ang isang malamig na simoy ng hangin, nagpalipad sa ilang hibla ng kanyang maikling buhok. Walang salitang lumapit si Rafael. Ang mga mata nito ay naglalaman ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Dahan-dahan, itinaas ni Rafael ang kanyang kamay at maingat na inipit ang naligaw na hibla ng buhok sa likod ng tainga ni Maribel. Ang init ng mga daliri ni Rafael sa kanyang balat ay nagpadala ng isang matamis na kuryente sa kanyang puso. Isang patunay na pagkatapos ng malakas na bagyo, may isang taong handang manatili upang bantayan ang kanyang paghilom. Sa kabilang dako ng lungsod, hawak ni Carlos ang 2 makintab na gintong tiket. Ibinuhos niya ang kanyang huling natitirang pera upang makapasok sa eksklusibong gala night ng Imperio Holdings. Tinitigan niya ang mga tiket ng may pananabik.
Naniniwalang ang gabing iyon ang magiging tulay upang makaharap niya ang makapangyarihang tagapangulo na sasalba sa kanyang kumpanya. Walang kamalay-malay sa mukha ng reynang naghihintay sa kanya sa tuktok ng entablado. Ang makintab na gintong imbitasyon na tahimik na nakapatong sa ibabaw ng babasaging lamesa. Unti-unting bumagal ang pag-ikot ng mga ilisin ng bentilador hanggang sa tuluyan itong huminto. Kasunod nito ay ang pagkamatay ng lahat ng ilaw sa loob ng mansyon ng mga Valdez. Binalot ng makapal at mainit na dilim ang buong kabahayan. Naputulan sila ng kuryente. Mula sa sala, umalingaw-ngaw ang matinis at nagrereklamong boses ni Doña Carmen habang patuloy na pinapaypayan ang sarili gamit ang isang lumang magasin. Ang kanyang mga damit ay basang-basa na ng pawis. Carlos, ano ba itong nangyayari sa atin? Bakit tinanggal ang kuryente natin? Hindi ko kaya ang ganitong init. Baka atakihin ako sa puso. Kusot-kusot ang buhok na lumabas si Carlos mula sa kanyang kwarto. Ang mukha ay lukot sa matinding stress. Ma, pwede ba? Huwag ka munang sumigaw. Inayos ko na ang lahat. Binigay ko na kay Stella ang huling pera natin mula sa pagbenta ng shares para ilagay sa investment. Kikita tayo ng doble bukas bago ang gala night. Konting tiis na lang. Imbes na kumalma, patuloy sa pagbubunganga ang matanda. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, hinahanap niya ang malamig na baso ng lemonada at ang pamaypay na palaging nakahanda tuwing ganitong mainit ang panahon. Mga bagay na walang reklamong ginagawa ni Maribel noon. Ngunit dahil sa taas ng kanyang pride, hindi niya ito inamin. Siguraduhin lang ng Stella na yan na totoo ang sinasabi niya. Kung nandito sana, ang walang kwentang asawa mo, may mag-aasikaso man lang sa akin dito sa dilim. Nakatayo sa itaas ng hagdan si Stella. Tahimik na nakikinig sa usapan ng mag-ina. Isang mapangutyang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hawak niya ang kanyang cellphone kung saan nakapaskil ang kumpirmasyon ng matagumpay na paglipat ng huling milyones ni Carlos papunta sa kanyang personal at tagong bank account sa labas ng bansa. Nakuha na niya ang lahat ng kaya niyang makuha. Wala na siyang dahilan para magtagal sa isang bahay na pabagsak na. Habang nagtitiis sa init at dusa ang pamilya Valdez, isang tahimik at eleganteng paghahanda ang nagaganap sa loob ng isang pribadong bilihan ng mga sikat na damit. Nakatayo si Maribel sa harap ng isang napakalaking salamin. Suot niya ang isang itim na evening gown na yari sa pinakamahal na tela na may mga pinonggintong burda na tila mga bituin sa kalangitan. Ang damit ay perpektong nakayakap sa kanyang kurba, nagpapalitaw sa isang kapangyarihan at kagandahang matagal na ibinaon sa ilalim ng mga lumang apron at amoy ng kusina. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Wala na ang babaeng laging nakayuko. Ang nakikita niya ngayon ay ang reynang handa ng bawiin ang kanyang trono. Mula sa likuran, lumapit si Rafael. Sa kanyang mga kamay ay isang kwintas na may kumikinang na diamante, mas mahal at mas dalisay kaysa sa anumang alahas na nakita ng pamilya Valdez. Nang walang anumang salita, dahan-dahan niyang inikot ang kwintas sa lieg ni Maribel. Ang mainit na hininga ni Rafael ay bahagyang dumampi sa likod ng kanyang tainga. Nagpadala ng isang matamis at nakakapasong kilabot sa buong katawan ng babae. Mabilis na ikinabit ni Rafael ang siit ng kwintas. Ang mga daliri nito ay maingat na umiwas na magasgasan ang makinis na balat ni Maribel. Handa na ang lahat para bukas. Maribel. Mahinang bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila musika na nagbibigay ng tapang sa kanyang puso. At mayroon akong magandang balita. Tuluyan nang inilipat ni Stella ang pera sa kanyang account. Nakahanda na siyang tumakas. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin sa salamin, isang seryoso, ngunit punong-puno ng pag-aarugang tingin ang ibinigay ni Rafael sa kanya. Sumagot si Maribel. Ang boses ay kalmado, ngunit may dalang talim. Hayaan mo siyang tumakas. Isang magnanakaw na ninakawan ang kapwa magnanakaw. Wala akong gagawin kundi panoorin kung paano magigising si Carlos
sa katotohanang pinagpalit niya ang isang diamante para sa isang basag na bato. Kinagabihan, bumalik ang eksena sa mainit at madilim na bahay ng mga Valdez. Mahimbing na natutulog si Carlos sa sala dahil doon lamang may pumapasok na kaunting hangin. Nakangiti pa ito sa kanyang panaginip, hawak ng mahigpit ang mga tiket para sa gala night. Sa itaas ng kwarto, gamit lamang ang liwanag mula sa buwan, mabilis at walang ingay na inilalagay ni Stella ang kanyang mga mamahaling damit at bag sa loob ng kanyang maleta. Isinabit niya ang kanyang pasaporte sa kanyang dibdib. Handa na siyang umalis. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kwarto, iniiwasan ang mga gumagaralgal na sahig na gawa sa kahoy. Ngunit sa kanyang pagmamadaling makababa ng hagdan, sumabit ang strap ng kanyang bag sa isang mataas na patungan. Ang pagbagsak ng isang malaking babasaging plorera na nagkadurog-durog sa matigas na sahig ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mga piraso ng bubog na nagkalat sa paligid at ang biglaang pagmulat ng mga mata ni Carlos mula sa pagkakatulog. Bumangon si Carlos mula sa kanyang pagkakahiga sa sala. Ang kanyang mga mata ay pilit na inaaninag ang mga figura sa gitna ng kadiliman. Ang liwanag lamang ng buwan mula sa bintana ang nagbigay linaw sa anino ng isang babaeng nakatayo sa pintuan. Hinihila ang isang malaking maleta, habang sa paanan nito ay ang mga nagkalat na piraso ng basag na plorera. Stella, anong ginagawa mo sa ganitong oras? Saan mo dadalhin ang mga bagahe mo? Naguguluhang tanong ni Carlos. Ang kanyang boses ay may halong antok at kaba. Sa halip na ang malambing na boses na palagi niyang naririnig, isang matalim at malamig na tinig ang sumagot sa kanya. Aalis na ako. Ano pa ba sa tingin mo ang ginagawa ko? Tuluyang nawala ang antok ni Carlos. Mabilis siyang tumayo at humakbang palapit. Aalis? Paano ang investment natin? Paano ang pera na inilabas ko kahapon para sa kumpanya ng papa mo? Isang mapang-asar na tawa ang pinakawalan ni Stella. Isang tunog na tila kumaskas sa mismong kaluluwa ni Carlos. Anong investment, Carlos? Gumising ka nga sa kahibangan mo. Walang investment, walang kumpanya ang papa ko, at lalong wala nang natira sa'yo. Ang perang yon ay nasa sarili ko ng account. Kabayaran ko sa ilang buwan kong pagtitiis, sa kayabangan mo at sa kaartehan ng nanay mo. Tila binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Carlos. Hindi niya matanggap ang mga naririnig. Pilit niyang inabot ang braso ng babae upang pigilan ito, ngunit buong lakas siyang itinulak ni Stella. Dahil sa gulat at kawalan ng balanse sa madilim na paligid, napasubsob si Carlos sa sahig. Ang kanyang mga palad ay dumampi sa malamig na marmol na hindi kalayuan sa mga nagkalat na bubog. Tumayo ng tuwid si Stella. Tiningnan ng lalaking nakadapa sa sahig ng may buong pandidiri. Alam mo kung bakit ka natalo, Carlos? Kasi naniwala kang magaling ka talaga. Ang totoo, wala kang kwenta. Naging matagumpay ka lang dahil sa dati mong asawa. Siya lang ang tangang nagtiyaga sa isang tulad mo. Ngayong itinapon mo siya, itinapon mo rin ang sarili mong kinabukasan. Hanggang sa muli, loser. Ang mabigat na pagsara ng pintuan ang tuluyang pumutol sa ugnayan nila. Iniiwan si Carlos na nakaluhod sa gitna ng madilim at mainit na bahay. Nilalamon ng katotohanang siya ay naisahan ng mismong babaeng ipinagpalit niya sa kanyang tapat na asawa. Kinaumagahan, sinalubong si Maribel ng mainit at payapang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng mansyon ng mga De Leon. Nakaupo siya sa hardin, umiinom ng mainit na tsa. Ang kanyang isipan ay kasing linaw ng kalangitan. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Rafael na may dalang ilang manipis na dokumento. Nang iabot ng lalaki ang mga papel, napansin ni Rafael na nakatitig si Maribel sa kanyang sariling kanang kamay. Unti-unti nang naglalaho ang pilat mula sa pagkakapas o sa pugon, kasabay ng paglalaho ng sakit sa kanyang puso. Ibinaba ni Rafael ang mga dokumento at marahang hinawakan ang kamay ng babae. Tinitigan niya ito ng may matinding paggalang at pagmamahal. Ang mga kamay na ito ay ginawa para humawak ng isang imperyo,
Hindi para magsilbi sa mga taong bulag sa iyong halaga. Malambing na wika ni Rafael. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng isang matamis na kilabot sa dibdib ni Maribel, isang pakiramdam ng kaligtasan na matagal na niyang hinahanap. Ngumiti si Maribel, isang ngiting nagpapahiwatig ng kanyang buong kahandaan para sa gabi ng paghuhukom. Samantala, sa gumuguhong mundo ng mga Valdez, ginising si Carlos ng mga sigaw at pagrereklamo ni Doña Carmen. Bumaba ang matanda, hinahanap ang kanyang agahan at tinatawag si Stella upang utusan. Nakita niya ang kanyang anak na nakaupo pa rin sa sahig, tulala at parang nawalan ng kaluluwa. Nang malaman ng matanda ang buong katotohanan na tinangay ni Stella ang kanilang huling pera, napahagulgol ito at napaupo sa silya. Hindi matanggap na ang babaeng puring-puri niya ay isang manloloko. Ngunit sa halip na sumuko, isang kakaiba at desperadong ningning ang lumitaw sa mga mata ni Carlos. Mabilis siyang tumayo at mahigpit na hinawakan ang 2 gintong imbitasyon sa kanyang bulsa. May pag-asa pa tayo, Ma. Ang gala night mamayang gabi. Kakausapin ko ang chairman ng Imperio Holdings. Luluhod ako sa harap niya kung kailangan. Gagawa ako ng paraan para pautangin niya tayo at maibangon ang kumpanya. Mag-ayos ka. Susuotin natin ang mga pinakamaganda nating damit. Nabuhayan ng loob ang matanda. Inilalabas ang mga naiwang lumang formal na damit na hindi nakuha ng mga nag-imbentaryo. Hindi nila alam na ang kanilang pilit na pag-ahon ay magdadala lamang sa kanila sa mas malalim na kahiyaan. Sa labas ng kanilang bakuran, habang nag-aayos ang mag-ina para sa gabi ng pagdiriwang, isang itim na van na may madidilim na bintana ang tahimik na pumarada sa kabilang kalsada. Ang mga sakay nito ay matamang nagmamasid sa bawat galaw ng bahay ng mga Valdez. Ang mababa at nagbabantang pag-ugong ng makina ng misteryosong sasakyan. Isuot mo na yan kahit medyo may amoy amag na. Wala na tayong pambili ng bago, kaya huwag ka nang maarte. Pagkatapos mo akong pakulungin sa init dito sa bahay, ayusin mo ang pagharap sa chairman mamaya. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa madilim na pasilyo ng kanilang bahay, puno ng pait at galit. Galit siya sa tadhana, galit siya sa init, at higit sa lahat, galit siya sa katotohanang kailangan nilang mamalimos ng atensyon sa gabing iyon. Pinapanood niya ang kanyang anak na si Carlos na pilit isinusuot ang isang lumang tuksido na medyo masikip na sa kanya. Sa kabilang bahagi ng silid, ang tanging natitirang kasambahay ay umiiyak habang bitbit ang kanyang maliit na balutan. Ma'am, aalis na po ako. 2 buwan na po akong walang sweldo. Wala na rin po kaming makain sa kusina. Isang matunog na sampal ang itinigil ng matanda sa hangin. Ngunit hindi ito tumuloy dahil sa panghihina ng kanyang katawan. Walang utang na loob. Pagkatapos ka naming patuloyin dito, umalis ka. Layas. Ang marahas na pag-abante ni Doña Carmen ay naging sanhi ng pagkakabunggo niya sa isang maliit na lamesa kung saan ang isang basong tubig ay tumapon sa sahig, lumilikha ng isang maputik na mantsa sa gitna ng kanilang huling natitirang karpet. Kabaligtaran ng kaguluhang ito. Sa mansyon ng mga De Leon, ang hangin ay amoy lavender at sariwang bulaklak. Nakaupo si Maribel sa harap ng kanyang malawak na bintana. Pinagmamasdan ang mga huling sinag ng araw. Ang katahimikan sa paligid ay nagbibigay sa kanya ng puwang upang huminga. Isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng 3 taon. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Sa kanyang mga kamay ay isang maliit na kahon na yari sa kawayan. Inilapag niya ito sa harap ni Maribel at binuksan. Sa loob ay ang mga paboritong kakanin ni Maribel mula sa kanyang probinsya, ang mga pagkaing laging ipinagbabawal ni Doña Carmen noon dahil pagkaing mahirap daw ang mga ito. Alam kong kailangan mo ng lakas para sa gabi ng paghuhukom. Malamig na wika ni Rafael. Kumuha siya ng isang piraso at inabot ito kay Maribel. Sa sandaling magkadikit ang kanilang mga daliri,
Naramdaman ni Maribel ang isang kakaibang seguridad. Hindi lang ito tungkol sa pagkain, tungkol ito sa pagkilala sa kanyang tunay na pagkatao na matagal na niyang kinalimutan. Tinitigan ni Maribel si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat. Salamat, Rafael. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung sino talaga ako bago ko naging asawa ang taong iyon. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Maribel. Marahan itong pinisil. Hindi ka lang asawa noon, Maribel. Ikaw ay isang reynang pansamantalang nawala sa kanyang kaharian. At ngayong gabi, papatunayan natin yon sa kanila. Ang init ng palad ni Rafael ay tila isang pangako ng proteksyon na hindi kailanman na ibigay ni Carlos sa kanya. Habang naghahanda ang dalawa, bumalik ang eksena sa pamilya Valdes. Naglalakad na sila palabas ng kanilang bahay. Pilit na itinatago ang kanilang kahirapan sa likod ng makapal na makeup at lumang pabango. Sumakay sila sa kanilang huling sasakyan na halos maubusan na ng gasolina. Sa likod ng kanilang sasakyan, ang itim na van na kanina pa nagmamasid ay dahan-dahan na ring umandar. Ang malalim na pag-ugong ng makina nito ay tila isang anino na sumusunod sa bawat galaw ni Carlos. Sa loob ng van, isang lalaki ang may hawak na litrato ni Carlos at isang listahan ng mga utang na kailangang bayaran sa gabing iyon. Nang makarating sila sa tapat ng hotel kung saan gaganapin ang gala night, huminto ang sasakyan ni Carlos sa gilid. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na bumibilis ang bawat pagtama. Tiningnan niya ang kanyang ina. Ma, tandaan mo, kailangang makuha natin ang loob ng chairman. Huwag kang magsasabi ng kahit anong masama tungkol kay Maribel kung tatanungin nila. Isang mapait ng ngiti ang isinagot ng matanda. Huwag kang mag-alala, anak. Alam ko ang gagawin ko. Ang marahang pagtapak ng mga sapatos ni Carlos sa pulang carpet na patungo sa malaking pintuan ng ballroom. Sa likuran nila, ang mga lalaki mula sa itim na van ay bumaba na rin. Ang kanilang mga mukha ay tago sa ilalim ng mga sombrero, handang singilin ang huling hininga ng yaman ng mga Valdez. Ang kumikislap na mga chandelier sa loob ng ballroom na tila mga mata ng isang mapanuring hurado na naghihintay sa kanilang pagpasok. Huwag kang malikot, Carlos. Baka lalong bumuka ang tahi ng tuxedo mo at mapahiya tayo sa harap ng maraming tao. Ang pabulong na bulyaw ni Doña Carmen ay tila isang kagat ng langgam sa tenga ni Carlos habang pababa sila ng kanilang lumang sasakyan. Nakatayo sila ngayon sa harap ng isang napakagarbong hotel kung saan ang mga naglalakihang chandelier sa lobby ay sumisilip mula sa labas. Tila nanunuya sa kanilang kalagayan. Ang amoy ng naphthalene at amag mula sa kanilang mga lumang kasuotan ay pilit nilang tinatabunan ng sobrang daming pabango. Ngunit sa bawat paggalaw nila, ang amoy ng desperasyon ay nananatiling masangsang. Inayos ni Carlos ang kanyang naninikip na kurbata. Ang kanyang mga palad ay basa ng malamig na pawis. Hawak niya sa loob ng kanyang bulsa ang 2 gintong imbitasyon, ang huling piraso ng kanyang pag-asa. Sa paligid nila, ang mga mamahaling sasakyan ay sunod-sunod na humihinto. Inilalabas ang mga taong ang mga alahas ay sapat na upang bayaran ang lahat ng kanyang utang. Sa bawat pagtapak niya sa pulang carpet, nararamdaman niya ang bigat ng mga mata ng mga taong nakapaligid. Tila alam ng lahat na siya ay isang hari na wala ng kaharian. Ma, sigurado ka bang hindi tayo mapapansin dito? Tanong ni Carlos. Ang boses ay nanginginig sa kaba. Isang matalim na tingin ang ibinigay ng kanyang ina. Tumahimik ka. Itaas mo ang iyong noo. Valdez tayo. Hindi nila kailangang malaman na wala na tayong kuryente sa bahay. Mamaya, kapag nakaharap na natin ang chairman, gawin mo ang lahat para makuha ang tiwala niya. Iyon lang ang tanging paraan. Habang pilit na nagpapanggap ang mag-ina sa labas, sa loob ng isang marangyang silid sa itaas na palapag, nakatayo si Maribel sa harap ng bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay hindi na ang babaeng umiiyak sa kusina. Ang bawat kurba ng kanyang itim na gown
ay nagpapakita ng isang awtoridad na hindi matitibag. Hawak niya ang isang baso ng champagne, ngunit hindi niya ito iniinom. Pinagmamasdan niya ang bawat sasakyang dumarating sa ibaba. Dahan-dahang lumapit si Rafael, ang kanyang mga hakbang ay hindi lumilikha ng ingay sa makapal na karpet. Tumayo siya sa likuran ni Maribel, sapat na malapit upang maramdaman ng babae ang init ng kanyang presensya. Inilagay ni Rafael ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Maribel, isang kilos na puno ng pagsuporta at pagmamahal. Nasa ibaba na sila. Mahinang ulat ni Rafael, ang boses ay may dalang katiyakan. Kasalukuyan silang pumapasok sa ballroom. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Carlos, kahit anong pilit niyang magmukhang matapang. Huminga ng malalim si Maribel, ang kanyang dibdib ay tumataas ng may dignidad. Hayaan natin silang pumasok, Rafael. Hayaan nating namnamin nila ang bawat sandali ng gabing ito. Gusto kong makita nila ang lahat ng luhong hindi na nila kailanman muling makakamtan. Humarap si Maribel kay Rafael. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Ang mga mata ni Rafael ay tila nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid. Hinawakan ni Rafael ang pisngi ni Maribel. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa balat ng babae. Matapos ang gabing ito, Maribel, wala na silang kapangyarihang saktan ka. Malaya ka na. Isang matamis at masakit na ngiti ang isinagot ni Maribel. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang pangako. Ang pagdampi ng mga labi ni Rafael sa noo ni Maribel ay nagdala ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Samantala, sa loob ng malawak na bulwagan, nagsisimula ng mapuno ang paligid ng tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana at ang mahinang himig ng mga biolin. Nakatayo sa isang sulok sina Carlos at Doña Carmen, pilit na humahanap ng pamilyar na mukha na maaari nilang malapitan. Ngunit bawat taong kanilang tinitingnan ay tila lumalayo o nagbibigay lamang ng isang formal at malamig na tango. Sa gitna ng kanilang paghahanap, isang pangkat ng mga lalaking nakabarong ang pumuwesto sa bawat pinto ng ballroom. Hindi napansin ni Carlos na ang mga lalaking sumusunod sa kanila kanina mula sa itim na van ay nakapasok na rin, nakikihalo sa mga waiter at security. Ang kanilang mga mata ay hindi umaalis sa likod ng kanyang ulo. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng bulwagan. Tanging ang isang malakas na spotlight ang tumutok sa malaking hagdanan sa gitna. Ang bawat pag-uusap ay huminto. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Isang anunsyo ang umalingaw-ngaw sa buong silid, nagpapakilala sa taong pinakahihintay ng lahat. Ladies and gentlemen, please welcome the chairman and the heart of Imperio Holdings. Ang dahan-dahang pagtunog ng takong ng sapatos sa marmol na hagdanan, bawat hakbang ay tila isang tibok ng puso na bumibilis sa loob ng dibdib ni Carlos. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo para kay Carlos nang tumama ang nakasisilaw na liwanag sa tuktok ng hagdanan. Ang kanyang mga mata, na kanina papagod sa paghahanap ng pag-asa, ay halos masaktan sa kinang ng babaeng dahan-dahang lumilitaw mula sa anino. Ang bawat hakbang nito pababa sa mga baitang nagawa sa mamahaling marmol ay tila isang mabigat na tambol na tumatama sa loob ng kanyang dibdib, nagpapabilis sa kanyang hininga at nagpapatuyo sa kanyang lalamunan. Hindi siya maaaring magkamali. Ang tindig na yon, ang hugis ng mukhang iyon, at ang aura ng kapangyarihang bumabalot sa buong paligid ay pamilyar sa kanya. Ngunit ang babaeng nakikita niya ngayon ay hindi ang Maribel na nakasuot ng kupas na duster at amoy usok ng kusina. Ang nakikita niya ay isang diyosa ng kagandahan at awtoridad. Suot ang isang itim na gown na tila ninakaw ang ningning ng lahat ng bituin sa langit. Tingnan mo. Nauutal na bulong ni Carlos, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Doña Carmen hanggang sa bumaon ang kanyang mga daliri sa balat ng matanda. Napatitig din si Doña Carmen.
Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka sa gulat. Ang kanyang pangungutya at kayabangan ay tila natunaw na parang yelo sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Hindi, hindi maaari. Namamalikmata lang tayo, Carlos. Isang hamak na ulila lang ang babaeng yon. Paano siya makakaakyat sa ganyang kataas na posisyon? Sa tabi ni Maribel, nakatayo si Rafael na parang isang matapat na kabalyero. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa likod ng bewang ni Maribel, isang protektadong kilos na nagpapakita sa lahat kung sino ang may-ari ng kanyang atensyon at paggalang. Sa bawat pagtango ni Rafael sa mga dumadaang negosyante, lalong nararamdaman ni Carlos ang isang malalim at masakit na inggit na tila lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Habang papalapit ang dalawa sa gitna ng ballroom, ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay tila naging isang malakas na ugong sa pandinig ni Carlos. Naririnig niya ang mga pangalan ng malalaking kumpanya na yumuyukod sa harap ni Maribel. Ang bawat pagbati ng Senyora Maribel mula sa mga taong dati ay hindi man lang tumitingin sa kanya, ay tila mga sampal na sunod-sunod na tumatama sa kanyang mukha. Sa gitna ng karamihan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang malamig at matalim na titig ni Maribel ay tumama sa nangangatog na si Carlos. Walang bakas ng galit sa mga mata ng babae. Tanging isang malalim na kawalan ng pakiramdam. Isang pagtrato na tila si Carlos ay isang hindi kailangang alikabok sa sahig. Ang titig na yon ang mas lalong nagpadama kay Carlos ng kanyang sariling kaliitan. Babe! Maribel? Halos pabulong na tawag ni Carlos, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kawalang katiyakan. Sinubukan niyang humakbang pasulong, pilit na binabaliwala ang mga taong nakapaligid. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang pangkat ng mga bodyguard na nakabarong ang mabilis na humarang sa kanyang daan. Ang kanilang mga katawan ay tila pader na naghiwalay sa mundong kinabibilangan ni Carlos at sa mundong pinaghaharian ni Maribel. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin ni Carlos ang mga lalaking sumusunod sa kanya mula pa sa bahay, ang mga naniningil ng utang. Nakatayo ang mga ito sa dilim, nag-aabang lamang ng tamang sandali upang dambahin ang kanilang biktima. Tumigil si Maribel sa harap ng mikropono sa entablado. Ang buong ballroom ay binalot muli ng katahimikan, isang katahimikang nagbibigay diin sa bawat tibok ng puso ni Carlos na tila sasabog na sa kaba. Good evening, everyone. Simula ni Maribel, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng dignidad, umaaling-awngaw sa bawat sulok ng silid. Tonight, we don't just celebrate success, we celebrate the courage to walk away from everything that no longer serves our worth. Habang nagsasalita si Maribel, dahan-dahang kinuha ni Rafael ang isang manipis na tablet at may pinindot dito. Kasunod nito, ang malalaking screen sa paligid ng ballroom ay bumukas. Ngunit sa halip ng mga graph ng kumpanya, lumabas ang mga dokumento ng pagsasara ng lahat ng utang at ang balita ng tuluyang pagbagsak ng Valdez Corporation. Ang dahan-dahang pagpula ng mukha ni Carlos habang nararamdaman niya ang lahat ng mata ng mga panauhin na nakatuon sa kanya. Hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa matinding kahihiyan at pangungutya. Ang bawat bulong ng mga panauhin sa loob ng ballroom ay tila mga kagat ng insekto na nagnanaknak sa balat ni Carlos. Ang mga mata ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay nakatuon sa kanya. Hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa matinding pangungutya. Sa malalaking screen ang balita ng pagbagsak ng Valdez Corporation ay nakapaskil na parang isang hatol ng kamatayan. Hindi ito totoo. Isang histeryosong sigaw ang kumawala sa bibig ni Doña Carmen. Sa gitna ng katahimikan, ang boses ng matanda ay tumama sa mga pader. Nagbibigay diin sa kanyang kawalan ng kontrol. Sinubukan niyang sumugod sa entablado, ngunit ang mga bodyguard ni Rafael ay mabilis siyang hinarang. Magnanakaw ka, Maribel. Ninakaw mo ang pera ng kumpanya namin para maging chairman.
Carlos, huwag kang tumayo lang dyan. Bawiin mo ang dangal natin. Ngunit si Carlos ay tila estatwang nakatitig lamang kay Maribel. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat lunok niya ay tila may kasamang bubog. Sa huli, dala ng matinding desperasyon, nagawa niyang humakbang pasulong. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa loob ng masikip na tuxedo. Maribel! Babe! Makinig ka muna! Nanginginig ang boses ni Carlos. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng tukso ni Stella. Pero ikaw ang mahal ko. Ikaw ang asawa ko. 3 taon tayong nagsama. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Tulungan mo kaming ibalik ang kumpanya. Pamilya tayo, di ba? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maribel, isang tunog na walang halong saya. Tanging ang lamig ng yelo. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa entablado. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sahig ay tila nagpapatahimik sa buong silid. Tumigil siya sa harap ni Carlos, sapat na malapit upang maamoy ng lalaki ang pamilyar, ngunit mas matapang na halimuyak ng kanyang pabango. Pamilya? Tanong ni Maribel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng talim. Ang pamilya ba ay iyong nagtatapon ng anibersaryo sa sahig? Ang pamilya ba ay iyong nagnanakaw ng huling alaala ng isang namayapang ina para lang may pangsugal? Carlos, ang Maribel na nakilala mo, ang Maribel na handang mamatay para sa iyo, ay namatay na noong gabing pinalayas mo siya sa ilalim ng ulan. Huminga ng malalim si Maribel, tiningnan ang kanyang dating asawa mula ulo hanggang paa. At tungkol sa kumpanya mo, hindi ko ito ninakaw. Binili ko ito. Binili ko ang bawat utang na ginawa mo sa likod ko. Binili ko ang bawat pagkakamali na akala mo ay tagumpay mo. Sa loob ng 3 taon, ako ang utak sa likod ng bawat kontratang pinirmahan mo. Ako ang dahilan kung bakit ka naging CEO. At ngayong wala na ako, napatunayan mo lang na wala kang ibang alam, kundi ang bumagsak. Napaatras si Carlos, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang mga lalaking sumusunod sa kanya mula pa sa bahay. Lumalapit na sila. Ang mga naniningil ng utang ay hindi na nagtatago. Nasa loob na sila ng ballroom, handang kuhanin ang huling natitirang ari-arian ni Carlos. Biglang naramdaman ni Maribel ang isang mainit na palad na humawak sa kanyang siko. Si Rafael. Ang titig ng lalaki ay nagbibigay sa kanya ng lakas, isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Inikot ni Rafael ang kanyang braso sa bewang ni Maribel, isang mapang-angking kilos na naging dahilan upang mapako ang tingin ni Carlos sa kanila. Tapos na ang usapan dito, Mr. Valdez. Seryosong wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na nagpatahimik kay Carlos. Ang bawat sentimeng kinuha mo kay Maribel ay sisingilin sa iyo ng tadhana. Guard, escort them out. This is a celebration for those who have worth, not for those who sell their soul for pride. Habang pilit na kinaladkad palabas si Doña Carmen at Carlos ng mga security, ang matanda ay patuloy sa pagsigaw ng mga sumpa, habang si Carlos ay nanatiling tulala, nakatingin sa kung paano dahan-dahang sumandal si Maribel sa balikat ni Rafael. Sa huling sandali bago sumara ang malaking pinto ng ballroom, nakita ni Carlos ang mga lalaking pinagkakautangan niya na mabilis na sumunod sa kanila sa dilim ng parking lot. Nabalik ang masiglang musika sa loob ng bulwagan. Hinarap ni Maribel si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may kasamang kapayapaan. Hinawakan ni Rafael ang kanyang magkabilang kamay, marahan itong pinisil, habang ang liwanag ng chandelier ay nagpapakita ng isang matamis na pangako sa pagitan nila. Gusto mo na bang umuwi? Malambing na tanong ni Rafael. Tumango si Maribel. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit bago sila makahakbang paalis, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa labas ng hotel. Sinundan ng isang mahabang sigaw ng desperasyon na tila nanggagaling sa lalamunan ni Carlos.
Ang tunog ng mga mabilis na yabag ng sapatos na tumatakbo patungo sa pinanggalingan ng ingay sa labas ng hotel. Sa labas ng nagniningning na hotel, ang malamig na hangin ng gabi ay tila may dalang pait na humahampas sa mukha ni Carlos. Wala na ang mga palakpakan, wala na ang mga matatamis na ngiti ng mga negosyante. Ang tanging naririnig niya ay ang mabibigat na yabag ng sapatos ng tatlong lalaking malalaki, ang katawan na ngayon ay nakapaligid sa kanila ni Doña Carmen sa madilim na sulok ng parking lot. Ang yabang mo kanina sa loob, Valdez, pero ngayon, kahit anino ng yaman mo, wala na. Wika ng lalaking may malalim na pilat sa muka habang nilalaro sa kanyang mga daliri ang susi ng sasakyan na sa pilitan nilang kinuha mula kay Carlos. Sandali lang, pag-usapan natin ito. Bukas na bukas, hahanap ako ng paraan. Nanginginig na pakiusap ni Carlos, ang kanyang boses ay halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan dahil sa takot. Isang malakas na tulak ang isinagot ng lalaki. Naging sanhi upang mapaupo si Carlos sa maruming semento. Ang kanyang tuksido na nagkakahalaga ng libo-libo ay nadumihan ng putik at langis mula sa mga sasakyan. Doña Carmen, sa kabilang banda, ay hindi na nakasigaw. Ang kanyang mga mata ay tulala habang pinapanood na kinukuha ng mga lalaki ang huli niyang suot na alahas, mga pekeng perlas na huling baraha ng kanyang pagpapanggap. Wala nang bukas, Valdez. Ang kumpanya mo, ang bahay mo, lahat iyan ay hawak na ng Imperio Holdings. At kami ang maniningil sa mga utang mong hindi kasama sa kontrata ng kumpanya. Banta ng lalaki bago sila iwanang mag-ina na nakasalampak sa sahig, habang ang kanilang huling sasakyan ay humaharurot palayo. Habang nagaganap ang kalunos-lunos na eksenang ito, ang sasakyan ni Maribel at Rafael ay tahimik na bumabagtas sa maluwag na kalsada patungo sa mansyon ng mga De Leon. Sa loob ng sasakyan, binalot sila ng isang komportableng katahimikan. Nakatingin si Maribel sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga sumasayaw na alitap-tap. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang kamay ni Maribel. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito simpleng hawak. Pinagsalikop ni Rafael ang kanilang mga daliri, isang tahimik na pangako na hinding-hindi na niya bibitawan ng babae. Naramdaman ni Maribel ang init mula sa palad ni Rafael, isang init na dahan-dahang tumutunaw sa huling piraso ng yelo sa kanyang puso. Tapos na ang gabi, Maribel. Tapos na ang lahat ng sakit. Bulong ni Rafael, ang boses ay puno ng katapatan. Tumingin si Maribel kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sasakyan. Akala ko, kapag nakita ko silang bumagsak, magiging masaya ako. Pero ang nararamdaman ko lang ngayon ay kapayapaan. Kapayapaan na wala na akong kailangang patunayan sa kanila. Pagdating sa mansyon, dinala ni Rafael si Maribel sa balkonahe na nakaharap sa dagat. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang oyayi na nagpapakalma sa kanyang diwa. Kumuha si Rafael ng isang malambot na kumot at ipinatong ito sa mga balikat ni Maribel bago siya tumayo sa tabi nito. Anong balak mo ngayon? Tanong ni Rafael. Huminga ng malalim si Maribel. Nilalasap ang sariwang hangin na walang halong amoy ng usok o pait ng nakaraan. Gusto kong bumalik sa probinsya namin. Gusto kong muling maramdaman ang lupa sa aking mga paan, ang amoy ng mga pananim, at ang payak na buhay na kinuha sa akin ng ambisyon ng iba. Gusto kong mahanap muli ang sarili ko. Humarap si Rafael sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit punong-puno ng pag-ibig. Kung ganoon, sasama ako. Handa akong iwan ang lahat ng ito para lang makasama ka sa pagbuo ng bagong simula. Maribel, matagal na kitang mahal, hindi dahil sa ikaw ang chairman ng imperyo, kundi dahil sa ikaw ang babaeng may pinakamalakas at pinakamabuting puso na nakilala ko. Napatigil ang paghinga ni Maribel. Ang pag-amin ni Rafael ay tila isang musika na matagal na niyang gustong marinig.
Hindi na siya nagatubili pa. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael, hinahayaan ang sarili na magtiwala muli. Ang bawat tibok ng puso ni Rafael na nararamdaman niya ay tila nagsasabing ligtas na siya. Samantala, sa tapat ng mansyon ng mga Valdez, nakatayo si Carlos at Doña Carmen sa harap ng malaking gate, ngunit hindi na sila makapasok. Isang malaking kadena at isang opisyal na paunawa ng pagkakasequester ang nakasabit sa bakal. Wala silang susi, wala silang pera, at wala na silang matuluyan. Napaluhod si Carlos sa gitna ng kalsada, ang mga kamay ay tumatakip sa kanyang mukha habang dahan-dahang bumubuhos ang ulan. Ang bawat patak na humahampas sa semento ay tila mapanuyang tawa ng kapalaran, paulit-ulit na ibinabalik sa kanya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Sa ingay ng ulan, muling sumiksik sa kanyang isipan ang isang gabing hindi niya malimutan, ang gabing pinalayas niya si Maribel, sa gitna rin ng unos. Doon nagsimulang gumuho ang lahat. Sa sandaling siya mismo ang naging dahilan ng sariling pagkasira. Ang marahang pagpatak ng ulan na unti-unting lumalakas, binabura ang mga bakas ng luha sa mukha ni Carlos habang siya ay nananatiling mag-isa sa dilim. Walang mainit na kape, walang amoy ng sinangag na bawang. Tanging ang malansang amoy ng basang aspalto at ang nakakarinding ingay ng mga sasakyang dumadaan ang sumalubong kay Carlos sa kanyang paggising. Nakatambay si Carlos sa isang matigas na bangko sa loob ng isang pampublikong parke. Ang kanyang tuksido, na dati ay simbolo ng kapangyarihan, ay gusot-gusot na at may mantsa ng putik. Sa tabi niya, si Doña Carmen ay mahimbing pa ring natutulog, nakabalot sa isang manipis na kumot na hiningi lamang nila sa isang mabuting loob na dumadaan. Ang marangyang buhay na akala nila ay panghabang buhay ay naglaho na parang bula sa loob lamang ng ilang gabi. Dahan-dahang kinapa ni Carlos ang kanyang bulsa upang kunin ang kanyang cellphone, umaasang may isang tao pa ring tatawag upang tulungan siya. Ngunit pagbukas niya ng screen, sinalubong siya ng sunod-sunod na mga notification ng blocked at disconnected. Ang mga taong dati ay naguunahang kamayan, siya ay tila naglaho na sa kabilang panig ng mundo. Isang mapait na katotohanan ang gumapang sa kanyang isipan. Sa mundo ng negosyo, ang kaibigan ay naroon lang kapag ang bulsa ay puno. Ngunit kapag butas na ito, ikaw ay nagiging isang aninong iniiwasan. Carlos, nagugutom na ako. Humanap ka ng paraan. Ungol ni Doña Carmen nang magising ito, ang boses ay wala ng dating autoridad, tanging panghihina na lamang. Tumingin si Carlos sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pagsisisi. Ma, wala na tayong pera. Wala na tayong kakilala. Ang lahat ng itinuring nating mahalaga ay wala na. Ang bawat salita ni Carlos ay tila mga bato na bumabagsak sa kanyang sariling dibdib. Nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng ito ay bunga ng kanyang sariling kayabangan. Habang nagdurusa ang mag-ina sa lansangan, isang masayang kaganapan ang nangyayari sa loob ng isang tahimik na silid sa mansyon ng mga De Leon. Nakatayo si Maribel sa harap ng kanyang malaking bintana. Hawak ang isang lumang litrato nilang dalawa ni Carlos noong bago pa lamang silang kasal. Noong panahon na akala niya ay sapat na ang pag-ibig upang maging masaya. Dahan-dahang pumasok si Rafael, may dalang isang maliit na kandila at isang basong tubig. Lumapit siya kay Maribel at tumayo sa kanyang tabi. Panahon na para pakawalan ng huling piraso ng kahapon. Mahinang wika ni Rafael. Tumango si Maribel. Gamit ang liwanag ng kandila, dahan-dahan niyang sinilaban ang dulo ng litrato. Pinanood nila kung paano kainin ng apoy ang mga ngiti at ang mga pangakong hindi natupad. Ang bawat abo na nahuhulog sa sahig ay tila nagpapagaan sa mabigat na pasanin sa puso ni Maribel. Nang tuluyang maubos ang litrato, hinipan ni Rafael ang kandila. Inilulubog ang silid sa isang payapang dilim na tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng hugis. Humarap si Rafael kay Maribel,
Hinawakan ng kanyang magkabilang kamay at marahan itong dinala sa kanyang dibdib. Mula ngayon, ang tanging mga alaala na itatabi mo ay ang mga alaalang bubuuin nating dalawa. Isang bagong pahina, Mariribel. Isang buhay kung saan ikaw ang prioridad, kung saan ikaw ay laging sapat. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong natagpuang pag-asa. Inihilig niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Rafael, nakikinig sa regular at matatag na tibok ng puso ng lalaki. Ang tunog ng tibok ng puso ni Rafael ay tila isang kumpas ng musika na nagtuturo sa kanya patungo sa isang kinabukasan na puno ng pagmamahal at paggalang. Samantala, sa isang lumang karinderya sa kanto, nakita ni Carlos sa isang telebisyon ang balita tungkol sa paglisan ni Maribel sa syudad upang bumalik sa probinsya at magsimula ng isang proyektong pangkabuhayan para sa mga magsasaka. Nakita niya ang mukha ni Maribel sa screen, radyante, masaya, at punong-puno ng buhay. Sa tabi nito ay si Rafael, na nakatingin kay Maribel nang may buong paghanga. Ang kutsarang hawak ni Carlos ay nalaglag at tumama sa sahig. Lumikha ng isang matunog na ingay sa gitna ng matahimik na karinderya. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay tuluyang naputol. Ang pagsisisi ay tila isang malaking alon na tumama sa kanya. Nilulunod siya sa katotohanang ang paraisong binuo ni Maribel para sa kanya ay sinira niya para sa isang huwad na kinang. Ang dahan-dahang paglayo ng sasakyan ni Maribel sa syudad, ang tunog ng makina ay unti-unting naglalaho sa ilalim ng malawak at asul na kalangitan. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang tumatagos sa mga siwang ng bintanang gawa sa kawayan. Lumilikha ng mga gintong guhit sa sahig na kahoy ng isang payak ngunit magandang bahay kubo. Ang amoy ng sariwang lupa pagkatapos ng ulan at ang halimuyak ng mga namumulaklak na sampagwita ang bumalot sa buong paligid. Ito ang bagong umaga ni Maribel. Malayo sa ingay ng lungsod at sa laso ng nakaraan. Nakatayo siya sa harap ng malawak na taniman ng palay. Ang kanyang mga paa ay nakalubog sa malambot na putik. Suot lamang ang isang simpleng bestida at salakot. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa pagpirma ng mga milyong-milyong kontrata ay abala ngayon sa pag-aalaga ng mga batang punla. Sa tabi niya, si Rafael, na nakasuot din ng simpleng kasuotan ng magsasaka, ay nagbubuhat ng isang timba ng tubig. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Mas masaya ka ba rito, Maribel? Tanong ni Rafael habang pinupunasan ng kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Maribel. Rafael, dito ko unang naramdaman na humihinga ako ng malaya. Walang pagpapanggap, walang hinihintay na kapalit. Ang bawat butil ng palay na ito ay nagpapaalala sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kapayapaan ng loob. Nagpatuloy sila sa kanilang gawain sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Ang kanilang mga tawa at kwentuhan ay humahalo sa huni ng mga ibon. Sa kanilang simpleng buhay, natagpuan nila ang isang kayamanan na hindi kayang bilhin ng Imperio Holdings. Ang kaligayahan na nagmumula sa pagiging totoo sa sarili at sa pagmamahal na walang kondisyon. Habang nagtatayo sina Maribel at Rafael ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa, isang madilim na kabanata naman ang nagaganap sa buhay ng mga Valdez. Natagpuan ni Carlos ang isang trabaho bilang isang tagahugas ng plato sa isang maruming restaurant sa likod ng palengke. Ang kanyang mga kamay na dati ay humahawak lamang ng mga mamahaling ballpen ay puno na ngayon ng mga kalyo at sugat mula sa mainit na tubig at sabon. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga basura sa likod ng kusina, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa loob. Si Doña Carmen, ang kanyang ina, na dati ay naguutos sa mga katulong, ay isa na ngayong tagalinis ng sahig sa parehong restaurant,
Pinupunasan ang mga dumi na iniiwan ng mga customer. Anak, pagod na ako. Hindi ko na kaya ito. Humihikbing wika ng matanda. Ang kanyang likod ay kuba na sa pagod at kahihiyan. Tinitigan ni Carlos ang kanyang ina at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng isang matinding awa at pagsisisi. Ang lahat ng luho, ang lahat ng kayabangan, ang lahat ng pangarap nila ay nauwi sa pagiging mga alipin ng sarili nilang kasakiman. Kinuha niya ang isang basahan at tinulungan ng kanyang ina na punasan ang sahig. Sa gitna ng amoy ng basura at pinagkainan, tahimik silang nagtrabaho. Ang kanilang mga luha ay humahalo sa maruming tubig sa timba. Sa probinsya, habang papalubog ang araw, nakaupo sina Maribel at Rafael sa isang duyan na nakasabit sa pagitan ng dalawang puno ng niyog. Ang kalangitan ay nagkukulay kahel, isang perpektong tanawin na nagbibigay diin sa kapayapaan ng kanilang puso. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Maribel at inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na singsing na gawa sa pinatuyong dahon ng niyog. Hindi ito kumikinang tulad ng diamante, ngunit para kay Maribel, ito ang pinakamahalagang alahas sa buong mundo. Maribel de Leon, papayag ka bang maging asawa ko? Hindi bilang isang chairman, kundi bilang isang simpleng babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. Nanginginig ang boses na tanong ni Rafael. Tumulo ang mga luha sa mata ni Maribel, ngunit hindi ito luha ng pait, kundi luha ng purong kaligayahan. Tumango siya, hindi na kailangan pang magsalita. Isinuot ni Rafael ang singsing sa kanyang daliri. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng malawak na palayan, nagpalitan sila ng isang matamis at taimtim na halik. Isang selyo sa kanilang bagong simula. Isang pangako ng isang pag-ibig na kasing tatag ng lupa at kasing dalisay ng ulan. Ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot-tanaw, nag-iiwan ng isang mahabang anino ng 2 taong magkayakap, habang ang tunog ng mga kuliglig ay nagsisimulang punuin ang katahimikan ng gabi. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay naging musika sa kanilang maliit at simpleng kasalan. Walang mga mamahaling palamuti, walang daan-daang bisita, tanging ang mga pinakamalapit na kaibigan mula sa baryo at ang malawak na karagatan ang naging saksi sa pag-iisang dibdib ni Maribel at Rafael. Suot ang isang puting bestida na yari sa pinong tela at may koronang gawa sa mga sariwang bulaklak. Si Maribel ay tila isang diwata na lumabas mula sa alamat. Si Rafael naman, sa kanyang simpleng puting barong, ay nagpakita ng isang kaligayahang hindi matutumbasan ng anumang yaman. Nang magpalitan sila ng kanilang mga panata, hindi sila nangako ng mga mansyon o mga kumpanya. Nangako sila ng katapatan sa gitna ng hirap at ginhawa, ng pag-unawa sa bawat pagkakamali, at ng isang pag-ibig na hinding-hindi susukatin sa material na bagay. Ang kanilang unang halik bilang mag-asawa ay sinabayan ng masigabong palakpakan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Habang nagdiriwang ang lahat, dahan-dahang lumapit si Maribel sa dalampasigan. Kumuha siya ng isang maliit na bote na may lamang sulat. Iyon ang huling liham para sa kanyang nakaraan. Inihagis niya ito sa dagat, hinahayaang dalhin ng mga alon ang lahat ng sakit at pait patungo sa malayo. Sa kanyang pagtalikod, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni Rafael. Wala nang lilingunin pa, bulong nito. Tayo na lang ang magkasama, ngayon at magpakailanman. Sa kabilang banda ng kanilang bagong buhay, sa isang madilim at masikip na eskinita sa lungsod, nakaupo si Carlos sa isang sulok. Binibilang ang mga kakarampot na barya na kinita niya sa buong araw. Ang dating kinis ng kanyang muka ay napalitan na ng mga guhit ng pagod at pagsisisi. Isang araw, habang kumakain siya ng tinapay sa bangketa, isang marangyang sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit, si Stella. Ngunit ang Stella na nakikita niya ngayon,
ay hindi na ang babaeng mayabang at puno ng buhay. Ang kanyang mga mata ay walang ningning at sa kanyang mga braso ay may mga pasa. Carlos, tulungan mo ako. Umiiyak na pakiusap ni Stella. Ang lalaking pinakasalan ko, sinasaktan niya ako. Kinuha niya ang lahat ng pera na nakuha ko sa'yo. Tinitigan ni Carlos si Stella at sa halip na galit awa ang kanyang naramdaman. Awa para sa babaeng naging biktima rin ng sarili nitong kasakiman at awa para sa sarili niyang katangahan. Inabot niya ang kalahati ng kanyang tinapay kay Stella. Wala na akong maibibigay sa'yo, Stella. Pero ito, tanggapin mo. Pareho lang tayong nagkamali. Pareho lang tayong nagbayad. Sa huling sandali, natutunan ni Carlos ang isang mahalagang aral na ang karma ay isang bilog na laging bumabalik sa pinanggalingan. Sa baryo, habang papalapit na ang gabi, nakaupo sina Maribel at Rafael sa labas ng kanilang bahay, pinapanood ang mga alitaptap na sumasayaw sa dilim. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak at sa kanilang mga muka ay nakaguhit ang isang kapayapaan na hindi mabibili ng pera. Inihilig ni Maribel ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Masaya ka ba, mahal ko? Tanong ni Rafael. Tumingin si Maribel sa mga bituin. Oo, dahil sa wakas, natagpuan ko na ang aking tahanan at ang tahanan ko ay nasa tabi mo. Ang dahan-dahang pagpikit ng kanilang mga mata habang dinadama ang malamig na simoy ng hangin at ang payapang tunog ng gabi, isang perpektong pagtatapos sa isang mahabang paglalakbay at isang magandang simula para sa panibagong kabanata. Ang tunog ng mga kuliglig na humaharana sa kanilang pag-iibigan sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin. 5 taon ang lumipas. Ang mga alaala ng sakit at pagtataksil ay tila mga aninong pinalabo na ng panahon. Tinabunan ng mas maniningning na mga kabanata ng kaligayahan at kapayapaan. Isang araw, bumalik si Maribel sa Maynila para sa isang pagpupulong ng pundasyong kanyang itinatag para sa mga magsasaka. Habang nasa loob ng sasakyan at nakahinto sa isang traffic light, napadako ang kanyang tingin sa isang pamilyar na lalaki sa kanto. Isang traffic enforcer na buong tiyagang nagmamando sa mga nagkakagulong sasakyan sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Mas matanda na itong tingnan sa kanyang edad. Ang balat ay sunog at ang mga mata ay pagod. Ngunit mayroon itong isang maliit at tapat na ngiti habang tinutulungan ang isang matandang babae na tumawid. Si Carlos. Hindi nakaramdam ng galit si Maribel. Hindi rin siya nakaramdam ng tuwa sa sinapit nito. Ang tanging naramdaman niya ay isang tahimik na pagtanggap na parang pagtingin sa isang lumang litrato na wala nang kakayahang saktan siya. Sa wakas, napatawad na niya ito, hindi dahil sa karapat-dapat itong patawarin, kundi dahil karapat-dapat siyang maging malaya sa bigat ng nakaraan. Bago pa man umandar ang sasakyan, dahan-dahan niyang itinaas ang bintana. Isinasara ang huling kabanata ng kanyang kahapon. Pag-uwi niya sa kanilang tahanan sa probinsya, sinalubong siya ng isang masayang sigaw ng isang bata. Mama! Isang 5 taong gulang na batang lalaki na may mga matang katulad ng kay Rafael ang tumakbo at yumakap sa kanyang mga binti. Ito si Rafa, ang bunga ng kanilang pagmamahalan, ang buhay na simbolo ng kanyang bagong simula. Binuhat niya ang kanyang anak, hinalikan ito sa pisngi, at sabay silang lumapit kay Rafael na nag-aayos ng kanilang maliit na hardin. Niyakap ni Rafael ang kanyang mag-ina. Ang kanyang mga braso ay naging isang mundong puno ng kaligtasan. Tinitigan niya si Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng parehong paghanga at pag-ibig tulad noong unang araw. Nakahanap na siya ng kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nakasalalay sa estado ng bangko o sa opinyon ng ibang tao, kundi sa simpleng yakap ng kanyang pamilya at sa tunog ng tawanan ng kanyang anak. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanilang anak, nakaupo silang dalawa sa beranda. Pinapanood ang mga bituin. Inihilig ni Maribel ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael
Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Hindi natin kailangang paliitin ang ating sarili para lamang magkasya sa mundo ng iba. Bulong ni Maribel, hindi lamang para kay Rafael, kundi para na rin sa sarili. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagkukulong. Ito ay nagpapalaya. Ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa kung ano ang kaya mong bilhin, kundi sa kung sino ka kapag wala ka ng iba, kundi ang iyong sarili. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay perpektong magkasalikop. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na isang espasyong kailangang punan, kundi isang patunay ng isang pag-unawa na mas malalim pa sa mga salita. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, natagpuan ni Maribel ang lahat. Ang pagpapatawad, ang kapayapaan, at ang isang pag-ibig na itinayo mula sa abo. Ngunit ngayon ay kasing tatag na ng mga bituin.